Samantala, balikan natin ang ating talakayan. Kasama po si Dr. Edna Co, ang Doctor of Public Administration ng UP Diliman. Profesora, magandang umaga po ulit. Welcome sa studio. Tatanungin ko lamang ko, yung figures kanina, as of May 13, 78% yung naitatransmit. So, yun yung lineup lamang sa Senado, yung top 12. Sa inyong palagay, magbabago pa ho ba ito? O parang yan na ho, yan sila na mananalo, yung mula number 1 hanggang number 12 na yan sa ngayon po? Malaki ho, significant na yung 78%. Pero in case magbabago, ang pwedeng gumalaw yung nasa 10, 11, 12. Yung bottom, ma'am, no? Yung nasa ibaba, yun ang competitive area. Opo. Ibig sabihin, baka malaglag yung 12, may ibang pumasok. Yung pwedeng mag-change ng position yung 10 and 11. Opo. Pero paligay ko, yung nasa taas, medyo Yes, yung top 6, ma'am, no? Yung top 6, medyo makakahinga na ba sila ng makakahinga malalim? sila. Mga top 10. Mga pwede na yung top 10 siguro. 10 siguro. Yung 10 pwede sigurong confident na siya na... Opo. Oo. Kasi Pero yung... opo, Profesor, 11, 12, medyo dikit ho ito. Balik ko yung bilang, ma'am? Oo. Medyo ang liit nung halos hindi naglalayo ang kanilang mga figures. Oh, yes, ma'am. Mula dun sa 10, 11, 12. So, pwedeng gumalaw, ibig Yes, sabihin. Although yung magkakadikit din yung numbers ng mga nasa medyo gitna, pero sila mismo ang pwedeng mag-change lang. Pero mukhang mukhang okay na sa kanila yung 1 to 9, Okay. 10. So yung 10, 11, 12, yun ang medyo pwedeng gumalaw. Opo, hindi pa nakatitiyak sa mga tuwid. Oo. Salita. Opo. Doon po sa sa top 12 na papasok na bilang mga mambabatas, ilan po ba yung dumaan sa NCPAD? Ilan yung mga naging estudyante nyo? Ilan ang tinuruan nyo para gumawa ng batas? Ayoko mag-name ng names, pero may isa na napag-graduate namin. Yun, Oo. At kasama siya dun sa Sa top 12. sa ngayon, no? Okay, so... Alam mo, ma'am, di ba, merong, I'm just wondering, kasi di ba, bago magsimula to nung nag-recess ang Senado, ay may naiwan na isang malaking question, yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. So, hindi pa naman natin alam. I'm sure there are legal questions. Matutuloy ba to? Hindi ba to pwedeng matuloy? May mga ganong mga nabitin na mga legal questions. Pero, so far, sa nakikita nyo, ma'am, na composition nitong ating top 12, ano kayang napipinto ninyong senaryo pagka halimbawa magkaroon nga ng impeachment? Kasi pag pumasok yung itong 12 na ito, pwedeng magbago yung texture Sa ng Senado. usapan sa Oo, Senado. sa Senado. Although kahit yung andyan na, medyo medyo hindi rin sure na pabor sila dun sa impeachment, so, tingnan natin kung paano magpi-play out pag pumasok yung bagong 12. So, pwede magkaroon din ng shift ng alliances kahit ng mga yung naiwan. And of course, itong mga bago na meron ng... May mga pahayag na sila before, di ba? Nung kandidato sila. Pero pwede pa magbago yun. Pwedeng magbago. Ang kasi ng politika, parang palengke, parang marketplace, with Which makes it sad respect. too. Which is sad in a way. Siya, parang sa isang banda, bukas ang isip nila at negotiation will be possible. On the other hand, yung paninindigan hindi ganon ka-solid, Yun yung ibig kong sabihin na parang market din yan. So parang ano ang tawag ko doon? Yung may may dealing and willing within the Senate. Parang nag-uusap sila Opo. Di ba? And of course, impeachment, it's a political process. So, And yes, it is a political process, but likewise, ang impeachment is very political. So, subject pa rin talaga So, sa talagang ang abangan ang posibleng susunod na kabanata, willing and dealing. So, abangan Correct. po natin ang susunod na pagpasok ng 12 senador. Profesora, maitutulak kaya ng magiging bagong komposisyon na ito, yung legislative agenda na tinatawag ng kasalukuyang administrasyon po? Palagay ko, pwede. Merong iba na makikipag-usap, mag-a-argue,
no? May mga punto silang i-bring up siguro. Pero on the whole, palagay ko ano pa rin, may hold pa rin ang administration. May support, I mean, no? Opo. May support ang administration dito sa papasok na 12. Bagong dose. Of course, alam naman natin na bagamat yung iba rito ay hindi nga nila kaalyado, pero in the past, alam naman natin na kahit na hindi magkakaalyado, kung minsan pag pareho sila ng sinusulong, nagkakaroon din ng compromise. Yung nga Hindi yung ba? sabi ni Mami naman, parang nagkakaroon ng, ano yung Wheeling tawaran and dealing. sa palengke. Oo, lalo na pag-usapin ng education, Yes. di ho ba? For example, si Bam Aquino, Oo. di ba yun ang kanyang sinusulong, pwede rin pa rin siyang suportahan ng administration doon. Yes, oo. Kasi parang kahit na even within the Senate, na kung isusupport mo itong pet bill ko, pet project ko, I will likewise be open na isupport din yung... So, talagang willing and dealing ang Senado. Ayun. Magandang Sabi natin, magandang usapin yun. Pero of course, ang kanilang main na trabaho talaga ay paggawa ng batas. Ng batas. Oo. Pero if of course, iba pa yung ang sabi nga nila sa Pilipinas lang, napakadami nating magagandang batas. Kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Pero pagdating naman sa implementation, doon medyo nagkakaroon ng problema. Medyo nabubutas, so. Oo. O kaya, medyo luma na, pero hindi Na-upgrade. upgrade. Upgrade. Hindi na up to date, pero ang gagaling ng mga batas natin. Pero doon nga yung importance din ng composition ng Senado, Mamenot. Kasi nga, they craft laws. So, ibig sabihin, anuman ang gagawin mong batas dyan, maipapasa mong batas dyan, hanggang kay Juan de la Cruz sa pinakadulo ng sulok ng Pilipinas, may impact epekto, yan. oo. Diba? So, that's how important they are, no? In crafting laws, akala mo kasi, yan, gagawa ng batas yan, ganyan. Wala namang epekto sa atin, pero batas yan. Diba? Hanggang sa huling galaw mo, may impact sa'yo yan. Hanggang sa pinakaibaba. Yes. Kasi batas eh. Yes. Diba? At lalo na kung yung batas na yan ay may corresponding budget na inilalagay para gumulong at magkaroon ng buhay. Kasi minsan maganda yung batas, pero walang budget. pondo. Walang pondo para Oho, pagulungin yes. yan. So it becomes really a dead piece of legislation.